Ang nakaraan, muling umatake ang halimaw sa baryo ng Malasig at ang unang biktima ay si Aling Rosa, ang matapang na hilot na nag-aruga kay Jomar. Kinaumagahan, natagpuan siyang walang mga mata, laslas ang tiyan at tuyong-tuyo ang katawan. Ikinulong ng kalikasan ang buong baryo. Sarado ang daan, sira ang tulay, at patay ang radyo. Sa gitna ng kagubatan, hawak ni Omar ang lumang litrato nila ni Aling Rosa. Tinatanggap na ang halimaw ay siya mismo at magpapatuloy ang gabi sa paghahanap ng susunod na biktima. Manatili ka dahil sa susunod, matutunghayan mo ang huling yugto ng nakakatindig balahibong kwentong ito. Ang mga lihim sa lumang aklat. Sa pinakaliblib na bahagi ng baryo ng Malasig, may isang matandang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga residente. Nilulumot ang bubong, bitak-bitak ang dingding, at tila pinaglihi sa takot ang buong estruktura. Ito ang bahay na naiwan ng isang lalaking albularyong biglang naglaho maraming taon na ang nakararaan. Si Mang Pilo. Ayon sa matatanda, siya raw ang huling nakakaalam ng mga sinaunang karunungang hindi dapat muling pukawin. Ngunit ngayong muling nabubuhay ang alamat ng aswang, may isang tao ang muling bumalik sa bahay na iyon. Si Mang Ernesto. Ang dating kagawad na ngayoy isa ng retirado ay may tinatago ring lihim. Bata pa lamang siya, saksi na siya sa unang serye ng pagkawala sa baryo noong dekada 60. Sa ilalim ng kama ni Mang Pilo may itinagong lumang kahon, nakakandado, nababalot ng alikabok at lumang tela. Sa loob ng kahon, naroon ang isang aklat. Gawa sa pinatuyong balat ng hayop, ang mga pahinay nakasulat sa matandang baybayin at tinta ng dugo. Binuksan niya ito gamit ang lumang susi na matagal na niyang iningatan. Sa pagbuklat ng unang pahina, tumambad ang isang babala. Ang sumilip sa dilim ay hindi na kailanman makababalik sa liwanag. Habang nililipat ni Mang Ernesto ang bawat pahina, unti-unting nabubuo ang larawan ng koneksyon ng Malasig at Minantok. Ayon sa aklat, matagal nang may sumpa sa dalawang baryo. Isa itong kasunduan sa pagitan ng mga ninuno at ng isang nilalang mula sa bundok. Isang nilalang na hindi lubos na tao, hindi rin hayop. Sa bawat henerasyon, isang tagapagmana ang isisilang sa pagitan ng dugo ng Malasig at Minantok. Isang nilalang na maaaring maging tagapagsalba o tagapuksa. Si Jomar, ayon sa mga palatandaan sa aklat, ay ang pinakahuling tagapagmana. Ngunit hindi lang iyan ang laman ng aklat. Naroon din ang mga hakbang kung paano ito pipigilan, kung paano muling itatali ang uhaw ng nilalang sa lupaing pinag-ugatan nito. Ngunit may kabayaran, isang sakripisyo na kailangang gawin bago tuluyang maisara ang sumpa. Habang binabasa ito ni Mang Ernesto, nagsimulang umuga ang buong bahay. Bumukas ang bintana, pumasok ang malamig na hangin, at may boses na tila bulong, ngunit malinaw sa kanyang tenga. Huli na, ang kadiliman ay nagising na. Napabitaw si Mang Ernesto sa aklat. Tumama ito sa sahig. Bumukas ang isang pahina na tila kusa. At doon, nakaguhit ang imahe ni Jomar. Ngunit ang anyo nito ay hindi na tao. May matatalas na kuko, mga matang mapupula at mga pakpak na tila sa paniki. Ang tagapagmana ay hindi na maililigtas.
Ngunit marahil, may magagawa pa bago tuluyang lamunin ng dilim ang buong baryo. Dario, nasan ka? Ang nawawalang bata. Nagsimula ang ulan bandang hating gabi. Manipis sa simula, pero tila may dala itong panibagong pangamba. Habang ang buong baryo ng Malasig ay nakabalot sa katahimikan ng dilim, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa hangganan ng kagubatan. Si Dario! Nawawala si Dario! Isang 7 taong gulang na bata mula sa Minantok, apo ni Aling Celia, ang nawawala. Huling nakita si Dario sa tabing bukid, naglalaro habang hinihintay ang kanyang ama. Ngunit simula ng kumulimlim, hindi na siya muling nakita. Nagpulasan ang mga tao. Mabilis na nagtipon ang mga taga-Malasig at Minantok. Dala ang sulo, itak at kaba. Pinasok nila ang kagubatan. Alam nilang ang pagkawala sa ganitong oras ay hindi karaniwan. Hindi ito batang naligaw. Ito ay isang kinuhang buhay. Ang kagubatan ay tila na buhay. Ang bawat dahon ay gumagalaw kahit walang hangin. Ang mga sanga ay tila tumitingin sa bawat hakbang ng mga tao. May humahaplos sa batok. May malamig na hiningang dumadampi sa batok ng mga nangangalap. Isa-isang natigilan ang mga matatanda. Ito na nga, bumalik na, bulong ng isa. Sa pinakagitna ng gubat, sa isang lugar na ayon sa matatanday, hindi dapat pinupuntahan tuwing gabi. Natagpuan nila ang isang bilog na clearing. Walang damo, walang puno. Tila sinunog ng isang hindi maipaliwanag na init. Sa gitna nito, isang pares ng maliit na tsinelas at dugo. Isang bakas ng pagkabigla ang gumuhit sa mukha ng mga nakakita. Sa tabi ng dugo, may mga marka sa lupa. Tila pinagkaskasang kuko. Malalaki, pantay-pantay ang layo. Hindi ito yapak ng tao, hindi rin yapak ng hayop. Muli, bumigat ang hangin. Mula sa itaas ng mga puno, may narinig silang animoy pagaspas ng pakpak. Hindi tulad ng ibon, kundi mas malaki, mas mabigat. Naramdaman nila ang presensyang hindi nila nakikita. Ngunit alam nilang nariyan. Parang may mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Walang bangkay, walang sigaw ng bata, walang bakas kung siya ba'y patay o buhay. Ang tanging naiwan ay ang katotohanang may kumukuha na naman. Ang mga alamat ay hindi na kwento lang ng matatanda. Isa na itong mapait na katotohanan na kailangang harapin. At sa likod ng mga dahon, sa pinakamatimtim na bahagi ng gubat, may isang pares ng pulang mata na nanonood, naghihintay at gutom na gutom. Ang panibagong alay. Kinabukasan, tila baga walang nangyari. Ang liwanag ng araw ay pilit tinatakpan ng makakapal na ulap at ang hangin ay may dalang amoy na mahirap ipaliwanag. Parang nabubulok na laman na halo sa basang damo. Ang mga tao sa Malasig at Minantok ay hindi mapakali. Hindi pa rin natagpuan si Dario. At ang gabing iyon ay nagtanim ng panibagong takot sa mga puso ng lahat. Ngunit sa kabila ng pangambang iyon, isang matandang lalaki mula sa Minantok, si Kamanding, nakilala sa kanyang tahimik at misteryosong pamumuhay.
ay biglang tumawid papuntang Malasig. Bitbit niya ang isang balot na tila mabigat, nakabalot sa kumot na pula at tinahi ng bulok na sinulid. Walang nagsalita habang siya'y naglalakad. Para bang ang hangin ay huminto at ang lupa ay ayaw tumanggap ng kanyang mga yapak. Huminto si Kamanding sa gitna ng plaza. Sa harap ng mga taong nanonood sa kanya, ibinaba niya ang dala-dala at tiningnan ng bawat isa. Isa-isang tingin, mabagal, mabigat, parang may sinusukat sa kanilang mga mukha. Walang salita, walang paliwanag. Binuksan niya ang balot. Sa loob nito ay isang manok na itim na may pulang mata at isang sisidlan ng dugo na pinaniniwala ang galing sa kambing. Sa tabi ng mga iyon, isang maliit na rebulto. Buto ng hayop na hinubog sa anyo ng isang batang umiiyak. Napasinghap ang ilan. Ang mga matatanda sa Malasig ay biglang lumingon sa isa't isa. Alam nila ang kahulugan nito. Alay. Panahon ng alay. Dahil tuwing ikatlong yugto ng buwan matapos ang tinatawag nilang gabi ng basang liwanag, ang kabilugan ng buwan kung saan tila ang liwanag ay may kasamang halimuyak ng dugo. May kailangang ialay. Ito ang panatang pinilit limutin ng mga kabataan, pero iningatan ng matatanda. Kapalit ng katahimikan ng baryo. Kapalit ng buhay ng iba. Walang opisyal na kasunduan. Walang dokumento. Ngunit malinaw sa kilos ni Kamanding. Kung hindi tayo magbibigay, sila ang kukuha. At kapag sila ang kumuha, hindi isang bata lang ang mawawala. Tumahimik ang paligid. Maging ang mga ibon ay di na naririnig. May bumigkas ng panalangin sa likod ng mga tao. Isang matandang babae mula sa Malasig na dati tinuturing baliw. Ngunit ngayon, bawat salitang kanyang binitiwan ay tila nagbabalik ng lumang takot sa puso ng nakikinig. Hindi ito katang-isip, hindi ito chismis. Sa ilalim ng ugat ng punong bako kung may kasunduan, tayo ang unang lumabag. At ngayon, sila ang maniningil. Habang sinasalubong ng malamig na hangin ang katahimikan, may isa na namang napansin. Isang batang babae sa dulo ng plaza, tahimik, walang kinikibo, hindi nila kilala. At sa kanyang palad, may marka, parang kagat, bilog at pula. Tumingin ito sa kanila at ngumiti. Ang itinatagong kasunduan. Habang ang mga mata ng buong baryo ay nakatuon sa batang may kakaibang marka, bigla itong naglakad papalayo. Hindi tumakbo, hindi nagmadali. Bagkus, tila alam niyang walang sinuman ang mga ngahas na humarang sa kanya. At walang gumawa nito. Tila may puwersang pumipigil sa bawat isa. Hanggang sa siya ay nawala sa paningin, nilamon ng makapal na mga talahib sa gilid ng kagubatan. Kasunod nito'y may isa na namang naglakad palabas mula sa hanay ng mga matatanda. Si Aling Belen, ang pinakamatandang residente ng Malasig. Higit 70 taon na ang tanda, laging nakaupo sa anino ng lumang balete sa gilid ng simbahan. Tahimik sa buong buhay, ngunit ngayong gabi, siya'y nagsalita sa unang pagkakataon sa halos 2 dekada. Sa kanyang tinig na garalgal at mabagal, ikinuwento niya ang lihim na matagal nang tinago ng mga nakatatanda sa Malasig at Minantok. Isang kasunduang ipinagkibit balikat na ng bagong henerasyon, ngunit buhay na buhay sa anino ng kagubatan.
Noong panahon ng pananakop, may dumating na salot sa kanilang mga baryo. Hindi ito sakit, kundi isang nilalang. Isang halimaw na may anyo ng tao sa araw, ngunit sa gabi ay nagpapalit anyo. Sinubukan nila itong labanan, itaboy, ngunit isa-isang naglaho ang kanilang mga anak, ang mga inang buntis, at kahit ang mga albularyo. Hanggang sa isang gabi, may isang batang inalay ng sapilitang ng kanyang sariling ama. At tumigil ang pagpatay. Doon nagsimula ang kasunduan. Sa bawat ikatlong yugto ng buwan matapos ang basang kabilugan, kailangang may iaalay. Isang inosente. Kapalit nito, ligtas ang baryo. Walang sakit, walang tagutom, at higit sa lahat, walang aswang na dumarapo sa bubong ng kanilang mga bahay. Ang mga unang taon ng kasunduang iyon ay tahimik. Walang umaangal, walang nagtatanong. Ngunit habang lumipas ang panahon, unti-unting nabura sa alaala ang kasunduan, lalo na't wala ng sakuna. Hanggang sa naglaho na ang henerasyong unang nakipagkasundo. Sa paglipas ng mga dekada, ang mga bagong lider ng baryo ay hindi na naniwala. Pinutol nila ang ritual. Tinawanan ang mga matatanda. Tinawag na pamahiin. Ngunit ang halimaw ay hindi kailanman umalis. Nagkubli lamang ito. Naghihintay. At ngayong muling nabasag ang katahimikan, muli itong nagugutom. Ang batang babaeng may marka, siya ang palatandaan. Hindi siya ang alay, siya ang tagapagpaalala. Siya ang napili ng nilalang upang ipaalam na ang oras ng paniningil ay dumating na. Habang ibinubunyag ni Aling Belen ang lihim, isa-isa nang naaalala ng mga matatanda ang mga pangyayaring pilit nilang kinalimutan. Mga batang nawawala noon, mga sanggol na natagpo ang tuyot ang katawan, mga buntis na bigla na lang duguan ang banig sa umaga. Lahat ito ay binura, tinakpan at sinabing aksidente. Ngunit ngayong gabi, wala nang itinatago. At bago matapos ang araw, may isa na namang hindi makikita sa hapagkainan. Ang nawalang bata sa gitna ng ulan. Umuulan ng malakas kinabukasan. Ang langit ay kulay abo, mabigat at tila may galit. Ang buong baryo ng Malasig ay nababalot ng tensyon. Walang batang naglalaro sa kalsada at ang mga pintuan ng bahay ay nakapinid. Wala ring misa sa kapilya. At ang tunog ng kampana na dating tumatawag ng katahimikan ay nanatiling tahimik. Isang di mapangalanang takot ang bumalot sa lahat. Sa ganitong katahimikan, isang matinis na sigaw ang bumasag sa ulan. Si Aling Marites, isang ina sa dulo ng baryo, ay naghahanap ng kanyang anak na si Isko, 7 taong gulang, maputi, payat at palangiti. Kaninang umaga ay inutusan niya lang itong bumili ng asin sa maliit na tindahan sa may likod ng eskwelahan. Anak, bumili ka muna ng asin sa tindahan? Opo, Mama. Ngunit hindi na ito nakabalik. Unay inakalang baka nakisilong lang ito sa tindahan o nakitambay sa mga kaklase, ngunit habang lumalalim ang hapon at lumalakas ang buhos ng ulan, isang pakiramdam ng pangamba ang sumiksik sa dibdib ni Marites. Hindi ito ang unang pagkakataon na may batang nawala. Ngunit ngayong alam na ng mga matatanda ang sinumpang katotohanan. Biglang naging malinaw ang dahilan. Muling naniningil ang kasunduan. Agad kumilos ang ilang lalaki sa baryo. May dalang sulo at mga itak. Sa ilalim ng ulan,
Tinahak nila ang daang putikan papuntang kagubatan sa likod ng eskwelahan, ang lugar kung saan huling nakita si Isko. Ang mga yapak ng bata ay malinaw sa basang lupa, ngunit sa kalagitnaan ng kagubatan, bigla itong naglaho. Walang bakas ng pagkadulas, walang senyales ng pagkaligaw. Parang naglaho siya sa ere. Ang mas nakakakilabot, sa isang malaking bato malapit sa punong balete, nakita nila ang asin. Nakabukas ang plastik at may mga butil na ikinalat ng ulan. Katabi nito ay isang balot ng dahon na may laman na murang hibla ng buhok. Parang kinatad mula sa anit. Walang dugo, ngunit may amoy. Isang masangsang na amoy ng bulok na laman ng pagkasira ng kamatayan. Tahimik ang mga tao. Wala nang nagsalita. Lahat ay alam na ang ibig sabihin nito. Ang kasunduan ay buhay pa. At hindi na sapat ang katahimikan ng mga taon upang limutin ng halimaw ang utang ng baryo. Sa bawat henerasyon, isang alay ang dapat. At ngayong bumagsak ang ulan, tila iyon ang senyas ng pagbabalik ng sigwa, hindi ng panahon, kundi ng kabayaran. Sa mga mata ni Aling Marites, may luha at galit, ngunit higit sa lahat, may pagkakilala. Ang batang si Isko ay apo ng isa sa mga orihinal na nakipagkasundo. Isa sa mga nagtatakip ng lihim. Ngayon, siya ang bayad. Ang balik ng nilalang. Lumipas ang gabi na walang tulog ang mga taga-Malasig. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Isko ay kumalat na sa buong baryo at ang takot ay parang usok na hindi maitaboy. Kahit pa ay sarado ang bintana at pinto. Ang mga matatanda ay muling nagsindi ng insenso. May ilang bumubulong ng dasal habang nakatingin sa bubong. Waring inaasahang ambang naasahang may babagsak mula sa langit. Ang mga bata ay itinago sa ilalim ng mga banig, pinatahimik ng mahigpit na yakap ng kanilang mga ina. Ngunit sa baryo ng Minantok, sa kabilang ilog, may kakaibang naramdaman. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga baka ay tila gustong kumawala sa tali, at ang mga matatandang babaylan ay muling binasa ang lumang kasulatan. Isang libretang yari sa balat ng kambing na naglalaman ng kasunduan noong panahon ng pananakop. Nakasaad doon na kung ang huling dugo ng kasapi ng kasunduan ay hindi ibibigay sa tamang panahon, ang nilalang ay hindi na lamang kukuha, kundi babalik upang angkinin ang buong lahi. Eksaktong 12:00 ng hating gabi, narinig sa may likod ng kagubatan ang isang matinis, mahaba at halos hindi pantao na alulong, parang halakhak at panaghoy na pinagsama. Tumigil ang ulan, tumigil ang hangin, at ang mundo saglit na tumigil sa paghinga. Mula sa dilim ng gubat, isang hugis ang dahan-dahang umusli. Matangkad, payat at baluktot ang anyo. Ang balat nito ay parang pinagsamang balat ng ahas at tuyong dahon. Ang mga mata ay mapula at ang mga kuko ay tila ginawang itak. Sa likod nito ay may mahahabang pakpak na tila gawa sa pinagsamang balat at himaymay ng kalansay. Humakbang ito. Mabagal ngunit may tiyak na direksyon. Patungo sa baryo ng Malasig. Hindi ito tumatakbo. Hindi rin lumilipad. Ngunit kahit mabagal ang galaw, tila bawat hakbang ay kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ng bawat tao sa baryo. Naramdaman ng mga nakatatanda ang kilabot na dati nilang nakalimutan. Ano pa itong nararamdaman ko? Diyos ko! Napagtanto nila, ang kasunduan ay hindi lang basta alay tuwing 3 dekada. Isa itong siklo ng paniningil. At ngayong nasira ang balanse,
Ang halimaw ay muling naglalakad sa mundo. Mula sa bubong ng isang lumang bahay, may biglang kumaluskos. Sunod ay tunog ng mabigat na paglapag sa lupa. 1, 2, 3 hakbang. At nakita siya ng isang matandang lalaki mula sa siwang ng bintana. Ang nilalang ay nasa gitna na ng baryo. Hindi na tago, hindi na misteryo. Walang kumilos, walang huminga. At nang dumaan ang nilalang sa harap ng tahanan ni Aling Marites, muling narinig ang sigaw ng isang batang boses. Hindi si Isko. Isa pang boses. Isa pang bata. Mula sa loob ng ibang bahay. Isang paalala. Hindi pa tapos ang paniningil. Hindi pa sapat. Ang tinig ng kadiliman. Habang lalong lumalalim ang gabi, tila ba nabubura na ang linya sa pagitan ng realidad at kababalaghan. Ang kagubatan sa pagitan ng baryo ng Malasig at Minantok ay hindi na katahimikan lang ang ipinapadala. Ngayoy parang may bumubulong. Hindi ito hangin, hindi rin ito hayop. Isa itong tinig. Mababa, pabulong at puno ng pagkamuhi. Para itong halinghing ng isang nilalang na matagal nang nakakulong at ngayon nakahanap na ng daan palabas. May mga nagsasabing naririnig nila ang kanilang pangalan na tinatawag mula sa kakahuyan. Isa sa mga bata sa baryo, si Andoy, ay lumabas daw ng bahay nang wala sa sarili. Parang naakit ng hindi nakikitang lakas. Mabuti na lang at nakita siya agad ng kanyang ina. Kundi baka nawala na ito, tulad ng iba. Sa mga sandaling ito, nagsimula ng paniwalaan ng lahat na ang baryo ay hindi lamang basta-bastang dinadalaw ng aswang. Ito'y sinasalakay. Ang mga kasaysayang ipinasa mula sa matatanda ay hindi pala katang-isip. Ito'y babala. At ang babalang ito'y hindi na pwedeng baliwalain. Ang mga puno sa kagubatan ay tila nagsasayaw sa alon ng kasamaan. Ang liwanag ng buwan, dati nagbibigay gabay. Ngayoy parang mata ng isang nilalang na nagmamasid, naghihintay ng tamang oras para umatake. Sa gabing ito, hindi na lamang kwento ang aswang. Isa na itong buhay na bangungot na kumakatok sa bawat pintuan ng baryo. Andyan na! Wala namang tao! Ang pagbubunyag ng lihim. Sa gitna ng malamig na gabi, habang ang hangin ay tila may dalang panaghoy ng mga kaluluwa, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa lilim ng sira-sirang kamalig. Siya'y si Lolo Indo,
ang pinakamatandang nabubuhay pa sa baryo ng Malasig. Ilang taon na rin siyang hindi lumalabas ng bahay at ang mga batay kinikilabutan sa kanya tuwing nakikita ang anino niya mula sa bintana. Ngunit ngayong gabi, tila may mas mabigat pa siyang dalang balita kaysa sa lamig ng gabi. Bitbit niya ang isang lumang baklong kahon na balot sa itim na tela. Lumapit siya sa gitna ng baryo kung saan naghihintay ang ilang natitirang matatanda, mga taga-Malasig at iilan mula sa Minantok. Tahimik silang lahat, tila nag-aabang ng pahayag na matagal nang tinatago. Sa marahang tinig, nagsalita si Lolo Indo. Noong kabataan pa niya, siya raw ay naging saksi sa isang kasunduan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, isang babae mula sa Minantok ang nagpanggap na sugatan at humingi ng tulong sa baryo ng Malasig. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ito pala ay isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Isang aswang na naglalakad sa balat ng tao. Pinatuloy nila ito, pinakain at binigyan pa ng kanlungan. Sa paglipas ng gabi, isa-isa raw nawala ang mga alagang hayop, sumunod ang isang batang lalaki. At nang subukan nilang kumprontahin ang babae, ay bigla na lang itong maglaho sa hangin. Kasabay ng ungol ng nagbabagong anyo. Matapos ang gabing iyon, nagkasundo raw ang dalawang baryo. Isang lihim na kasunduan na taon-taon sa isang partikular na gabi ng kabilugan ng buwan, may isa sa dalawang baryo na kailangang mag-alay. Walang nagsasalita tungkol dito, walang umaamin. Ngunit bawat taon, may nawawala. Binigyan siya ng kahon bilang paalala. At ngayon, habang ang mga kabataan ay hindi na naniniwala sa mga sinaunang kwento, muling bumalik ang gabi ng paniningil. Sa gitna ng panlalambot ng mga tuhod at panunuyo ng lalamunan, nagkatinginan ang mga matatanda. Si Lolo Indo, bagaman nangangatog, ay nagsalita muli. Panahon na naman. Biglang sumingit si Aling Tersing na kanina pa tahimik. Bitbit niya ang isang munting lampara at nakatitig sa batang si Mila, ang apo ni Ernesto, na natagpuan sa likod ng kubo. Wala sa wisyo, nanginginig at tila may kakaibang anino sa kanyang mga mata. Hindi ko na kaya. Bata pa si Mila. Bakit siya? Bakit palaging inosente? Ngunit ang mga matatanda ay hindi na nagulat. Alam nilang hindi na basta-basta makakatakas ang baryo sa sumpa. Minsan na silang nagtangka at gumanti ang dilim. Mas matindi, mas malupit. Kaya't sa mga sumunod na taon, natutunan nilang tanggapin. Isang alay kapalit ng katahimikan. Habang lumalalim ang gabi at ang buwan ay lumiliwanag sa pinakatuktok ng langit, dinala si Mila sa gitna ng pinakamatandang puno ng balete sa gubat. Hindi siya umiiyak, tahimik lang siyang nakatingin sa lahat. Tila ba alam niyang hindi na siya babalik. Sa paligid, ang mga matatanda ay nagsimula ng dasal. Hindi dasal para iligtas siya, kundi dasal na sana ito na ang huli. Ngunit bago pa nila maituloy ang seremonya, may naramdaman silang paglamig sa lupa. Ang lupa ay tila humihinga, tumataas ang hangin. At mula sa lilim, lumitaw ang nilalang. Mata nitong pula, balat nitong parang paso, at mga kukoy mas mahaba pa sa braso ng isang lalaki. Ang aswang. Tahimik itong lumapit. At sa harap ng lahat, yumuko ito, hindi kay Mila,
kundi sa matandang si Lolo Indo. Matagal mo akong pinaglingkuran, ngunit panahon na upang tapusin ang kasunduan. Isa sa inyo ang kailangang manatili. Isa ang kailangang sumama. Malaki ang mata ni Lolo Indo. Parang binuhusan ng yelo ang kanyang likod. Hindi Pero ako. huli na. Sa isang kisap mata, si Mila ay napalitan ng usok at ang usok ay lumusot papasok sa katawan ni Lolo Indo. Isang sigaw ang bumulwak sa gabi. Hindi kay Mila, kundi kay Lolo Indo, na ngayon nanginginig habang dahan-dahang binabago ng dilim ang kanyang anyo. Ang gabi ng aswang sa kapis ay hindi pa tapos. Hindi ito kwento ng kamabalaghan lang. Ito'y kasaysayan ng kasalanan, kabayaran at kasunduan. Sa bawat alay, may kapalit. Sa bawat katahimikan, may tumitiling kaluluwa sa dilim. Ang panibagong katahimikan. Umaga. Ang araw ay muling sumikat sa baryo ng San Roque. Pero walang nagdiwang. Walang bumati ng magandang umaga. Ang mga pinto ng bahay ay nananatiling nakasara. Walang batang naglalaro sa labas. Para bang ang liwanag ng araw ay hindi sapat upang tunawin ang bigat ng nangyari. Sa gitna ng plaza, si Mila ay muling naroon. Buo, buhay, nakatingin lang sa langit, hawak ang lumang manika. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na sa isang bata. May lalim, may edad. Para bang may ibang espiritu na ang naninirahan doon. Lumapit si Aling Tersing, nangingilid ang luha. Mila, anak, ikaw ba talaga yan? Tahimik lang si Mila. Tumango. Pero may isang matamis na ngiti sa kanyang labi. Hindi ng isang bata, kundi ng isang taong alam ang sikreto ng gabi. Mula sa malayo, naroroon ang balete. Matahimik na naman, para bang walang nangyari. Ngunit ang mga ugat nito ay tila gumalaw, bahagyang huminga. At sa ilalim ng puno, makikita ang isang aninong nakatayo, si Lolo Indo. O ang nilalang na kinuha ang kanyang anyo. Nakatanaw lang siya sa baryo, tahimik, mapagbantay. Isang gabi ng aswang ang muling lumipas. Isang alay ang tinanggap, isang kasunduan ang muling naisara. Pero sa bawat kasunduang natutupad, may bagong binhing itinatanim. At ang katahimikan sa baryo ay hindi kaloob ng kalangitan, kundi kagustuhan ng dilim. Dahil sa susunod na kabanata, may darating na mas masahol pa sa takot. At bago natin harapin ang susunod na gabi ng kilabot, tunghayan muna natin ang kwento ng mga magulang ni Jomar, isang kasaysayang mas matanda pa sa kanyang kapanganakan at mas madilim kaysa sa anumang gabi sa San Roque. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang gabing hahamon sa iyong tapang.